Salamat sa ating Panginoon. Amen. Muli, ako ay makapag-share at bilang tagapagsalita sa Sunday School natin. Amen. At ako din magpapasalamat sa mga blessings at wisdom at revelation na palaging binibigay o inahayag ng ating Panginoon. Amen. So, maraming nagsasabi mga kapatid na ang church ay isang worship house. Amen. Hallelujah. Totoo man mga kapatid, pero ang church is not only for a worship but also is tawag nito kung sa kung sa mga sasakyan pa is repair shop. So kapag sinabing repair shop, ibig sabihin mga kapatid, meron talagang aayusin. Amen. Hindi lang sa character, kundi sa pag-iisip at yung mindset ng isang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Pero kapag ikaw ay nagsisik ng mga entertainment, maraming mga churches na like parang entertainment lang, amen, parang emotion. They are speaking or preaching about emotion, kung paano ka tataas o paano ka magiging tawag nito, magkakaroon ng hope. Amen. Emotion. Amen. Hallelujah. So, maraming mga churches na gano'n mga kapatid. But if you are seeking a truth, amen, hindi mo ito basta-basta mahanap. Maraming mga ganang churches mga kapatid, pero hindi doon ang totoong message. Amen? Hallelujah. So, ano ba ang message sa kapanahunan ngayon? I hope na tulungan tayo ng Panginoon ngayon kasi yung kaharap ko, puros mga young people. Amen. So, di ko alam kung ito yung na-prepare ko. Medyo malalim to mga kapatid. So, I hope na bigyan tayo ng wisdom at revelation ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, I think magsimula tayo dito sa Hebrews 6:1. Amen. Hallelujah. So, sabi dito sa Hebrews 6:1, hindi ko nalagay diyan. Amen. Sabi dito, Hebrews 6:1, therefore, amen. Ayan. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, amen, and of faith toward God. Let us go on unto perfection. Ibig sabihin mga kapatid, meron talagang perfection. So, kailangan natin makapunta doon. Or, nandito na tayo sa perfection. Kung hindi pa nakapunta, ito mensahe ito mga kapatid ay para to sa inyo mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, meron talagang perfection. So, dito sa Hebrews 11:1, sabi dito mga kapatid, Hebrews 11:1, hindi ako nakapag-prepare ng PowerPoint mga kapatid, pero amen, hallelujah. Kasi late ko na to natapos itong preaching na ito. Amen. So sabi ito sa Hebrews 11:1, now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. So ang importante dyan mga kapatid is yung now. So bawat word sa Bible mga kapatid ay hindi dapat natin parang basta-basta lang. Kapag sinabing faith is the substance of things of hope for, medyo magkakaroon tayo ng kalituhan dun mga kapatid kasi faith lang. So, saan ba nagbabase ang faith nyo? Sa future ba? Or sa past? Or sa present? Amen. Kasi sabi ng Panginoon, amen, dapat tayo ay namumuhay sa presente. Kapag namumuhay tayo sa presente, dapat ang message na pinamumuhay natin ay sa presente din. Amen. Hallelujah. So, ang now is napaka-importante. So, ibig sabihin mga kapatid, now faith, dapat ang faith mo is now. Hindi yung parating pa. So, now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, doon tayo sa faith sa hindi nakikita. Amen. So, hindi tayo doon sa faith na nakikita. Kasi we are talking about spiritual things. Kapag sinabing spiritual things, yung mga bagay na unseen.
Amen. So marami na ding dito sa mundo ay maraming tao na makita muna bago maniwala. Amen. Hallelujah. So paano maniwala sa hindi makikita? Amen. Hallelujah. So dito tayo sa Revelation 10:1. Amen. Sa Revelation 10:1, sabi ito mga kapatid, this is the coming of the Lord Jesus Christ, the coming of God. Amen. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud. Sino itong mighty angel? This is Jesus Christ. Amen. The coming of Jesus Christ. Clothed with a cloud, and the rainbow was upon his head. Amen. And his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Amen. And he had in his hand a little book open. So merong book, little book na nakabukas na. Amen. And he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Amen. So napakalinaw mga kapatid, sabi diyan, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Gaano ba kalaki si Jesus Christ? Gaano ba kalaki ang ating Diyos? Di ba? Sabi, foot upon the sea, and his left foot on the earth. Amen. And cried with a loud voice, as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Amen. So, maraming mga meetings, amen. Ano ba itong 7 thunders? Amen. Itong kulog na ito mga kapatid. So, kulog lang ba ito? O meron itong mensahe? Amen. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. Amen. This is John. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered. Amen. And write them not. At ito ay hindi pinasulat ng Diyos kay John itong nakita niya. So si John ay umiyak siya kasi hindi pinasulat sa kanya mga kapatid. Meron siyang nakita o naintindihan ni John yung 7 thunders. Amen. Hanap-hanapin mo ito mga kapatid sa Bible, itong 7 thunders, hindi ito makikita sa letra. Ito yung revelation mga kapatid na parang tatanungin mo ito sa ibang churches, ano itong 7 thunders? Of course, hindi nila masasagot yan. Amen. Kasi wala yan sa Bible, hindi yan nakasulat talaga mga kapatid at hindi pinasulat na Panginoon kay John. Ito lang ba ay hanggang sa sulat lang? Sa 7 thunders? Amen. Dapat ito ay ma-reveal. Kapag sinulat ito mga kapatid, ibig sabihin, kailangan ito ay ma-reveal. Amen. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea, and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven, and the things that therein and are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer. So, dito tayo mag-focus sa time no longer. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, the coming of the Lord, kapag siya ay dumating, the time will no longer. Amen. Ibig sabihin, magkaroon ng stop. Amen. Magkaroon ng post. Amen. Magkaroon ng walang time kapag dumating ating Panginoon. Doon tayo mag-focus mga kapatid. Amen. So, but in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servant the prophet. So, sabi dito mga kapatid, when the 7th angel, amen, when he shall begin to sound, kapag sinabing 7th angel mga kapatid,
or begin to sound the last trumpet. Amen. The seventh angel, walang iba kundi ating propeta. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, para malaman mo ang mystery ng God, doon ka pupunta sa propeta. Amen. Kapag wala kang propeta mga kapatid, kailangan mo magkaroon ng propeta. Amen. Hallelujah. So bakit kailangan magkaroon ng propeta? Sabi dito sa Ephesians 4:10 to 12, amen. He that descended is the same also that ascended up to above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints. Amen. So, kailangan doon, mayroon tayong fivefold. Pag sinabing fivefold doon, nakabilang doon ang propeta. Kailangan ay meron kang propeta. Marami nagsasabi, ay, until dyan lang po ang propeta, Brad. Amen. Kapag until dyan lang propeta, bakit lumabas si Paul? Ibig sabihin mga kapatid, God is sovereign. Amen. Hallelujah. Gumagamit ang Panginoon ng isang tao o isang propeta to reveal His Word o to reveal Himself. Amen. Para mi-reveal ang lahat ng mystery. So sabi dito sa binasa natin sa Revelation mga kapatid, amen, kapag dumating ating Panginoon, ano yung unang punto? Time is no longer. Amen. At dumating ating Panginoon, ibig sabihin mga kapatid, the mystery of God should be finished. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mystery sa Bible ay ma-reveal na. Amen. Doon tayo mag-focus mga kapatid. So kailangan ay merong fivefold para ma-explain at to reveal ito mga kapatid to perfecting of the saints. Amen. So pag-usapan natin ang time. So what is time? Amen. So, time, yan yung nakikita natin sa Bible, sa cellphone, sa ating mga orasan, that is a time. Amen. Minsan tayo ay nakikita natin, late na tayo, that is time. Amen. So, minsan ay parang tawag nito, naglalaro ka, amen, hallelujah, tapos hindi mo na mamalayan na late na pala. Amen. O, sino naglalaro dito nung gabi? Amen. Hindi niyo malaya na alauna na pala. So, that is a time. Ibig sabihin mga kapatid, we are living in time, sa dimension of time, itong time na ito. Amen. So, sabi dito mga kapatid, time is the Greek, akin itong ni-search mga kapatid, the Greek word of time, meron itong Greek word mga kapatid, is generally chronos. Amen. Ano yung Greek word ng time? Is chronos, ang tawag, Greek word, for sequential time. Kapag sinabing sequential, sequence, amen. For example, kami ay nagpa-practice ng kanta. Amen. Verse 1. After ng verse 1, next niyan ay refrain. Minsan ay diretso sa chorus. After ng chorus ay verse 2. Ibig sabihin mga kapatid, meron siyang sequence. Pasunod-sunod. Amen. That is time. Kasama doon yan sa time. Pasunod-sunod or time. Amen. Hallelujah. So, that is a time. So, iano natin yung isip natin doon mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag dumating ating Panginoon, the time is no longer. So, sabi dito mga kapatid, kasi maraming nagsasabi na ano bang katayuan natin? Kasi maraming nagsasabi na ano ba yung mensahe mo, Brad? Amen. Hallelujah. Kasi kung kapag parang sinabi mo palagi na ganito, ganyan, parang about salvation, amen. Maraming nagsasabi niya, maraming churches about salvation, amen. Maganda din niya mga kapatid. That is a basic. Amen. Pero kapag sinabi ano yung mensahe mo talaga mga kapatid, you have to stand of it. Amen. Kailangan mo mag-stand sa mensahe. Kailangan ay meron kang mensahe. Pag wala kang mensahe mga kapatid, tulad ka lang ng ibang denomination mga kapatid, na parang doon lang tayo napako doon sa the testimony of the heroes, of the character heroes of the Bible, amen,
doon lang tayo nagdidepende of the past. And also, palagi nilang sinasabi, lahat ng mga bagay na ito ay matutupad sa last days. Ibig sabihin, mga kapatid, they are pointing the future, last days. But we are in the last days today. Are you believing that, mga kapatid? Amen. Palakpakan ng ating Panginoon. So, yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, sabi dito, mga kapatid, God is perfected in 3. Niwala ba kayo, mga kapatid? Always perfected in 3. Amen. Kahit gaano kakagaling, amen, hallelujah, sa pangangaral, o gaano kagagaling kung paano magsalita, amen, kagaano ka pakaganda ang presentation mo, or kagaano ba kakalalim ng presentation, mga kapatid, pero kapag hindi mo narating ang pangatlo, amen, or itong mensahe na ito, wala pa rin yan, mga kapatid. Amen. So sabi dito ni Brother Branham, mga kapatid, amen, He is always, God is perfected in 3. Sa mensahe natin, mga kapatid, marami tayong makikita ng 3 or 3 o third. Amen. O sinasabi natin third. Amen. So sabi dito sa chapter 7, Hebrews chapter 7, amen, number 2, nandiyan na ba? Amen. 3 brings perfection. Amen. Father, Son, and Holy Ghost. Always 3 yan, mga kapatid. Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Kapag doon ka lang sa Son, hindi yun perfect. Always doon tayo dapat ay makuha mo yung Holy Ghost. Justification, sanctification, the baptism of the Holy Ghost, there you are. The perfection come by the 3. Amen. God, above man. God is the man called Jesus, God in the church, then the perfection. Amen. Palaging perfection is yung 3. Amen. Palagi natin sinasabi kapag nagbubuhat tayo, 1, 2, 3. O, di ba? Perfect siya. Amen. Kapag magbubuhat ka, amen, sabay-sabay tayo magsabi, 1, 2. O, walang ganun dapat ay palaging 3. Amen. So, marami pang nagsasabi about 3. Meron din tayong triples. Amen. Triples. Now, did you notice there was triples or 3 turns of it? 3 din siya, mga kapatid. Amen. Itong triples, mga kapatid, una, sa panahon ni Jesus Christ, amen, siya ay nangangaral about salvation. Siya ay nangangaral about healing. Naggumawa siya ng healing. Amen. Those are the first pull and second pull. Pero yung dumating yung third pull, the revealing of the word, amen, hallelujah, doon na nagkawatak-watak na yung mga tao or nagkawala-wala na. Amen, hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, always doon tayo sa 3. Amen. Meron tayong tinatawag na 3 Bibles. Amen. Ito lang, sinasabi ko lang ito, mga kapatid, bilang evidence, mga kapatid, na palaging 3. Amen. So, 3 Bibles. God wrote 3 Bibles. Amen. So, ang una, the Zodiac. Amen. Yan ang unang Bible sa panahon ni Abraham. Amen. Siya ay tumingin doon sa langit, binabasa nila yung mga bituin, mga kapatid. That is the first Bible ginawa. Amen. 1 in the pyramids. 1 on paper. Amen. Now, he's writing his first, the Zodiac. It starts off with the virgin and up with Leo the lion. Amen. Jesus' first coming and his second coming. If we had time to run down through it, you'd see it. Amen. Meron talagang God's wrote 3 Bibles. Meron tayong 3 Bibles. Amen. Hallelujah. So, meron 3. Another, 3 Exodus. Amen. Hallelujah. Meron din tayong 3 Exodus. 3 pa rin ito, mga kapatid. The first Exodus, what did he do? He brought them out of the natural land to a natural land. Amen. The second Exodus, he brought them out from a spiritual condition into a spiritual baptism of the Holy Ghost. Amen. Ang pangatlo, mga kapatid, now, he is bringing them from the spiritual baptism of the Holy Ghost right back into the
eternal land of the millennium in the great hereafter. Amen. Tatlo. Hindi nahanap. Nandyan. Amen. So, now He is bringing them from spiritual. Ito yung pangatlo, mga kapatid. Baptism of the Holy Ghost. Yan ang pangatlo, mga kapatid. The third Exodus. So, meron din tayong the third bride. Amen. Pero kapag dumating nating Panginoon, kasama na doon ang millennium. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag dumating si Lord sa iyo, mga kapatid, kasama yun doon ang millennium. Ano ba ito millennium? This is the rest. Amen. Peace. Amen. Hindi tayo nagkaroon tayo ng peace sa ating mind. That is attributes of the millennium. Amen. And has everything right there because He is the Word. All right. Amen. Hallelujah. Amen. So magbukas pa akong another quotes. Amen. Hallelujah. She's uniting herself with thus saith the Lord. Amen. Dito sa uniting time and sign. Amen. Sabi dito, she's uniting herself with thus saith the Lord. Regardless of what any domination or anybody else says, she's uniting herself. Kapag sinabing uniting, yung dalawa, amen, nagkaroon ng unite, become one. That is a uniting. She's uniting. Kapag sinabing she's, that is a bride. Kapag sinabing bride, that is a church. Kapag sinabing church, is pertaining you, mga kapatid. Amen. Amen. Christ is a bridegroom, and you are the bride or the church. So you are identify of she. Amen. She uniting herself with the saith the Lord, regardless of what any domination or anybody else says. She's uniting herself. She's getting ready. Amen. She is the bride. Amen. Hallelujah. That's right. And she's uniting herself with her bridegroom. See, amen. And the bridegroom is the Word. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, mga kapatid, ang bridegroom ay Christ. Amen. Ang she is the bride. Kayo yan, mga kapatid. Tayo yan, mga kapatid. Amen. Was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us. Amen. So ang Word, mga kapatid, was made flesh and dwelt among us. Amen. So na ito ay nagdedwelt sa atin. This is the coming of the Lord. Amen. Kapag ang Word, amen, ay dumating sa inyo, amen, I am talking about spiritual things, mga kapatid, kasi maraming nagsasabi na yung coming of the Lord is ganito, ganyan, amen, sequence of event, but simple lang, mga kapatid, amen, sinasabi dito, mga kapatid, when Word, kapag yung salita ay dumating sa inyo, ibig sabihin, mga kapatid, dumating na din si Christ sa inyo. That is the coming of the Lord. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Kapag dumating si Lord Jesus Christ sa atin, mga kapatid, dapat ay magkaroon ka ng new birth. Bakit kailangan magkaroon ng new birth? Amen. Kasi unang birth natin, that is a sex birth, mga kapatid, that is a sin. Amen. Pinanganak tayo, makasalanan na, kailangan tayo ay mabago. Paano? Sa pamamagitan sa ating Panginoon. Amen. So, kailangan ay tayo ay makinig ng Word. That because Word is a Christ. Amen. Kailangan merong mabago na na-explain na natin yung mga kapatid, yung pagbago ng ating atoms. Amen. Hallelujah. Kasi nakapasok si Satanas talaga doon sa ating dugo. Amen. Doon nangyari yan sa Garden of Eden. Kailangan ay mabago tayo doon. Yun yung unang preaching ng ating Panginoon sa Bible. Ye must born again. Amen. At maraming din yung ninitindihan ng mga tao niyan. Lord, kailangan ba ako babalik doon sa pupunan ng aking nanay? Amen. Sa aking nanay, mga kapatid. Sabi doon, amen. Hindi nila natindihan ng ating Panginoon. Ye must born again. Ibig sabihin, mga kapatid, in spiritual aspect, mga kapatid, you must born again. Amen. Kasi mali ang pagkapanganak sa iyo. Kailangan ikaw ay ipanganak muli.
Amen. So, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kailangan ay magkaroon ng laman. So, next slide. Next quotes. Amen. Dito mga kapatid, to be sides, we are, sige, basahin natin mga kapatid. Mas maganda kapag nakita nyo. Amen. So, hindi tayo doon sa time. Amen. Amen. Hallelujah. Iba ang condition natin mga kapatid. So, I am talking about spiritual. Amen. We are not living sa chronos. Ano yung chronos? That is a sequence or sequential event or time. But we are living in, sabi niyo mga kapatid, everybody say eternity. Amen. Hallelujah. Besides, we are living in eternity. We have no time. We have no time mga kapatid. Time limit stop when Jesus Christ gave me His life inside of me. Ano yung mga kapatid? Amen. The limits time stop when Jesus Christ gave me His life inside of me to live by, so we are eternal creature right now. Palakpakan ng ating Panginoon. Sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Amen. What a time. So we are not living time, but we are living in eternity. Kailan yung mga kapatid, kailan tayo na-stop yung time? O kailan tayo nagkaroon ng, or kailan tayo namuhay sa eternity? When Jesus Christ gave me His life inside of me. Kapag dumating si Christ sa inyo, o yung word mga kapatid, nag-stop yung time natin. And now we are living in eternity. Palakpakan ng ating Panginoon. Why? Bakit tayo living in eternity? Amen. Dito sa mundo mga kapatid ay temporal. After nito mga kapatid, saan ka pupunta? Amen. Dapat doon tayo titingin sa eternity. Doon tayo sa titingin spiritual aspect. Amen. Hallelujah. So, isa pa. Medyo konti na ito mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, pwede natin i-show yung pictures. Amen. Yung isang pictures. Amen. Hallelujah. So, we are living in eternity. So, we are living in Kairos. Ano yung Kairos mga kapatid? We are not living in Chronos. Yung Chronos is yung time, sequential. But ang Kairos mga kapatid, the right or perfect moment to take action. Ano yung Kairos? The right or perfect moment to take action. Amen. To take action, kailangan natin mag-take ng action. So, dito tayo sa Bible. 1 Timothy 3:16. Amen. Medyo bilisan natin konti mga kapatid. Hallelujah. So, naintindihan na natin mga kapatid, hindi dumating ating Panginoon in sequential event o sequence of event. Because ang pagdating ng Panginoon, the time is no longer sinabi doon sa verse, sa Revelation. So, ibig sabihin, hindi yun ang basihan natin, yung sequential. Amen. So, sa 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Amen. Kailangan ay mag-manifest si Lord sa flesh. Amen. Justified in the Spirit, seen of angels preached, and to the Gentiles believed on it, the world received up into glory. Amen. God was manifest saan? Sa flesh. Kailangan ay mag-manifest siya mga kadib. Why? Para ma-fulfill ang purpose. Amen. Hindi kapag ang Lord ay kapag meron siyang gagawin, kailangan ay mag-manifest siya talaga mga kapatid. Amen. Magbukas pa another quotes. When the seventh age closes, the bride enters the 8th day. Ano ba itong 8th day mga kapatid? Kapag sinabing 8, that is a eternity. Amen. Maraming ginagamit yung 8 sa mga kasal. Amen. Yung mga sing-sing, ginawang 8 because eternity. Yung love nila is eternal, mga ganon. So, when the seventh age closes, amen, the bride enters the 8th day. And eternity, which is the new heaven and new earth, where there is no time, no sin, no death, only eternal life in the presence of God. Palakpakan ng ating Panginoon.
tayo ay nakapasok doon sa eternity. Amen. Colossians 1:25. Whereof I made, Colossians 1:25. Amen. Hallelujah. Sabi nito, whereof I am made a ministers according to the dispensation of God, which is given to me for the fulfill the word of God. Amen. Kailangan may fulfill ang word of God. Even the mystery which has been hid from ages and from generation. Amen. But now, amen, is made manifest to His saints. Ano tong saints, mga kapatid? Tayo ito. Now is manifest to His saints. Amen. Hallelujah. Yung mystery, amen, na tinago from ages and from generation, but now is made manifest to His saints, to whom God would made known what is the riches of the glory. If this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, amen, the hope of glory. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Christ in you, the hope of glory. Amen. Sabi ito ni Brother Branham, last slide, mga kapatid. Now remember, in Christ, amen, hallelujah. Now remember, in Christ we are flesh of His flesh. Ano yung mga kapatid? Christ, we are flesh of His flesh. Amen. Bone of His bone. When God wounded Christ at Calvary, He was wounded for me. Amen. And you, we are flesh of His flesh, bone of His bone, body of His body. Ano ito ibig sabihin, mga kapatid? We are not separate of God. Amen. Hindi tayo separated sa ating Panginoon. Hindi tayo hiwalay, mga kapatid. But we are one. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo ay isa kasama ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Name of His name, bride of Him. See, we are in Him. We are His flesh and His bone. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo hiwalay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Next slide. Wala na. Last slide natin, mga kapatid. Palakpakan ng ating Panginoon. Amen. I hope na marami tayong natutunan. Amen. Hallelujah. Napakasimple lang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Di mo kailangan na maghintay. Amen. Sa parang merong katawan na bababa na merong butas dito, mga kapatid. Maraming nagsasabi, kulto yun, mga kapatid. Amen. Napakasimple lang ating Panginoon. If word ay, kapag yung salita ay dumating sa inyo, si Christ ay dumating na din sa inyo, mga kapatid. Amen. Kapag tinanggap niyo si Christ, amen, hallelujah, tinanggap mo na buo ang ating Panginoon, kasama yung millennium. Amen. Kapag tinanggap mo, mga kapatid, si Kristo, mga kapatid, wala ka nang hihintayin. Palakpakan nating Panginoon. Amen. Binibigay ko na sa ating pastor. Naimbag na bigat, yung amin, kakabsat. Gusto ko lang pong dagdagan yung yung about thunders para ma-clear pa natin. Kasi ano ba yung thunder? Di ba? So yun din ang tanong dito. What is a thunder? Ano ba yung thunder? Sabi po ng Psalm 77:18, the voice of thy thunder. Okay, so on thunder, the voice of thy thunder. Sabi niya. Was in heaven, the lightnings lightened the world. The earth trembled and shook. So, sa natural, sabi kanina ni Brother Ondo, kulog daw ng kulog doon sa Mangaldan. Na kung mapapansin nyo sa natural, pag tumunog ang kulog, anong kasunod? Lightning. Kidlat. Pero sa natural yon. Okay. So, dito sa may babasahin po akong scripture. Sa John 12:28. Sabi ni Lord, Father,
glorify thy name. Then came there a voice from heaven. So noong nanalangin si Lord na luwalhatiin mo ang iyong pangalan, sabi niya, then came there a voice from heaven. May habang nananalangin siya, may dumating na tinig mula sa langit. Anong sinasabi? Saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people, therefore, that stood by and heard it, said that it thundered. So, sa mga tao, sa mga disipulo, ang narinig nila, kulog. Pero nagsalita si Lord. Doon sa prayer ni Jesus Christ, nagsalita ang Diyos doon na, sabi niya, I have both glorified it. So ang thunder ay tinig ng Panginoon. Spiritual. Pero sa natural, kasi pag sa tao, natural, kulog. Pero nung nananalangin si Lord, nagsalita ang langit. Okay? Sabi niya, others said, an angel spake to him. Jesus answered and said, this voice came not because of me, but for your sakes. So yung tinig ay hindi ito para sa akin, kundi para sa inyo, sa inyong kapakanan. Okay. Now sabi po ng ayon po sa ating propeta, thunder symbolizes the voice of God. In the following extracted sermons, when the thunder, remember, a loud clapping noise of a thunder is the voice of God. That's what the Bible said, a clap of thunder. They thought it was a thunder, but it was God. Akala ng mga alagad, kulog, but si Lord John. Amen. He understood it, for it was revealed to him. It was a thunder. And notice, the first seal opened, ayan, so yung binanggit kanina ni Brother Gerald, sa bawat pagbukas ng selyo, sabi niya, the first seal, or the first seal opened, okay? The first seal, when it was opened, in the symbol form, it thundered. So bawat pagbukas ng selyo, kasi 7 seals po yan, 7 tatak. Bawat pagbukas ng tatak, merong thunder. So, ibig sabihin, bawat pagbukas ng selyo, may mensahe. Kasi yung voice, iyon po yung, si Lord, nagdadala ng kapahayagan para sa tao. Ngayon, ang mabigat dito, hindi po ito para sa lahat ng tao. Para lang ito sa mga mananampalataya ng mensahe ng napapanon. Kasi pagpasok ng mensahe, bago yan. Pero kung hindi sasampalataya ang tao sa bagong mensaheng yan, zero sila. Ang mensahe nila yung mga luma. Doon sila sumasampalataya. Pero ang sabi dito, pagpasok ng selyo, merong thunder. Merong mensahe. Bago yun. Amen. Ang sabi niya, the first seal when it was open in the symbol form. So, simbolo. Kaya hindi po ito maintindihan ng marami kasi katulad po ng ating aral nung panahon ni Jesus Christ, nung siya nabubuhay sa laman pa, lahat ng pangangaral ni Lord, puro parables. Ano yung parables? Talinghaga. Paano maintindihan ang talinghaga? Pero, pagka sa alagad siya nangangaral, malinaw. Amen. Now let us find the symbols. We found out what the thunder means. That's perfectly. We know that. The thunder was the voice of God when the seal opened. So bawat pagbukas ng selyo, merong thunder. Okay. Sabi niya dito, para makita natin yung
sa Revelation 6:1. Okay, 6:1 ng Revelation. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard. Ano sabi niya? When the Lamb opened ng selyo, one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder. So yun po ang sabi ni John. Nang nakita niya, nang buksan ng kordero, ang nagbukas po ng selyo, si Lord. Pero, sa isang karagdagang pangkatotohanan, wala pong ibang nagbukas ng selyo, si Brother Branham. Si Lord na nandoon kay Brother Branham ang nagbukas ng selyo. Sabi niya, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see, kasi kung mayroon pong apat na espiritu o si Satan sa apat, yon, white horse rider, red horse rider, then black horse, pale horse. Meron din ang Panginoong apat na beast, pangontra doon sa four horse rider ni Satan. Ano yung apat na beast? Lion, calf, tapos yung face of man, and eagle. So yan yung mga ni Lord, na mga espiritu. So meron si Satanas. At iyan po ang trabaho ni Satan noon pa sa Garden of Eden. Ano yon? White horse. Sumakay si Satan sa white horse. So nagkukunwari siyang white. So ibig sabihin, deception. Okay, bakit deception? Kasi yung nakasakay sa white horse, mayroong bow, wala namang arrow. So yan yung kanta ni Fred Panopio, may baril, walang bala, nananakot. Iyan po si Satan, nananakot. Ngayon, pag na-deceive ka, sumakay, nakuha ka ng white horse na, kumbaga, ay deception, dadaling ka sa red horse. Ano yung red horse? War. Na yung, kapag nadaya ka na, ayan na, bubulabugin ka na ni Satanas, guguluhin na ang buhay mo. Kaya nga yung mga nadideceive ni Satan, magugulo po ang buhay niyan. Then, pag hindi pa po nakontento si Satan, sasakay uli siya sa another horse, black horse. Anong kahulugan ng black horse? Famine. Dadaling ka na sa gutom. Pagka ang tao gutom, anong ibig sabihin nun? Uli na siya kumakain. Wala na po siyang ganang makinig. Wala na siyang ganang kumain ng salita ng Diyos. Yan po ang trabaho ni Satan. At yung panghuli ang delikado. Pale horse. Ano po ang kahulugan ng pale horse is death. Sabi ni Satan, isasama kita sa kamatayan. Ngayon, pero kung ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka madadaya. At tingnan niyo po ang mga taong hindi nadaya, napakapayapa ng buhay niyan. Masisigla yan naglilingkod sa Diyos. Hindi po yan mga yung, nakakita na ba kayo ng taong, walang kagana-gana? Ano yung walang kagana-gana? Matamlay. Hindi po matamlay ang Kristiyano. Masiglang naglilingkod. Okay, hindi ko na po ito kasi mahaba po ito. Total na na rin yan. Inelaborate ko lang na yung thunder ay tinig ng Diyos. Amen. God bless.